يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam naman sa lahat ay nagpapasalamat, pupuri at dumadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa videong ito, ating alamin ang hadith patungkol sa pag-aabang sa tinatawag nating gabi ng tadhana o yung Laylatul Qadar. Mula sa hadith na naiulat ni Aisha radhiyallahu anha na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nananatili sa masjid para magsagawa ng mga pagsamba, paggawa ng pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagbabasa ng Quran sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. At kanyang sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inyong abangan, inyong hintayin na inyong masaksihan ang Laylatul Qadar o yung gabi ng tadhana. Saan natin ito aabangan? Fil ashril awakhir min Ramadan, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. At sa isa pang pagsasalaysay ng hadith, fil witr min al ashril awakhir min Ramadan, sa oras ng inyong witr. So dito dumarating o dito nagaganap yung tinatawag nating gabi ng tadhana, sa gabi na kung saan sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Dito natin aabangan, dito natin hihintayin at sasadyain natin, pagsisikapan natin na ito ay ating masaksihan ang Laylatul Qadar, dahil ang gabing ito ay mainam pa o higit na mas mainam sa 1,000 buwan na ating pagsasagawa ng mga pagsamba at pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa hadith na ito ay pinapaalam sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang ginagawa sa huling 10 araw ay nananatili siya sa masjid para magsagawa ng pag-alala, magsagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganon, sa mga gabing iyon ay maaaring darating sa kanya ang Laylatul Qadar na siya ay gumagawa ng pagsamba, siya ay gumagawa ng pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala at gumagawa ng mga pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun din ang dapat nating gawin sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan, na ating pagsikapan, ating hilingin, ating sadyain, na ating masaksihan ang Laylatul Qadar. Nang sa ganon, ating ding makamtan ang kainaman, ang kahigitan ng Laylatul Qadar na higit pa sa 1,000 buwan. Kaya dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, huwag nating sayangin yung mga huling 10 araw ng buwan ng Ramadan, dahil alam natin na marami sa mga Muslim na sila ay nagiging masigasig, sila ay nagsisikap na gumawa ng kabutihan sa simula ng buwan ng Ramadan. Subalit sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan, sila ay naghihina, sila ay nawawalan ng lakas para gumawa ng mga karagdagang pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit dahil sa merong Laylatul Qadar, ito ay magbibigay sa kanila ng lakas at magbibigay sa kanila ng tinatawag nating pagpupursige upang makagawa sila ng marami pang mga gawaing pagsamba, dahil alam nila na ang gabi ng Laylatul Qadar, ang katumbas nito ay higit pa sa 1,000 buwan na yung ginagawang kabutihan, 1,000 buwan na kung saan gumagawa ka ng mga pagsamba at pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So wag natin itong sayangin, wag natin itong aksayin, wag nating palampasin ang pagkakataon na ito ay lilisan na lamang ang buwan ng Ramadan at hindi natin masaksihan ang Laylatul Qadar. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nawa ay mapabilang tayo doon sa mga taong masasaksihan ang Laylatul Qadar at may pagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala na higit pa sa 1,000 buwan. At inshallah ay ating napulutan ng aral ang hadith na ito. At hanggang dito na lamang, wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.